Hello mga kumarites, ito na nga po yung pinaka-itsura bago nga po namin ito gawin ni Jowa yung DIY. Kaya ayan, tatanggalin ko na nga muna yung mga nakalagay dyan at ililigpit ko nga po muna iyan. Nakapagsimba na nga rin po ako dyan kumarites bago nga po kami mag-DIY at nakapagtanghalian na kami. Hindi ko na nga po nasama si Sian at si Tyler sa pagsisimba dahil inoff pala ni Jowa yung aking alarm. Kaya naman dali-dali nga po ako naghilamos at nagbihis kisa naman nga po ay hindi ako maka-attend ng simba. Pero buti na lang nga po pagkadating ko doon ay hindi pa naman nag-uumpisa. Ayan, at tinupi na nga ni Jowa yung lamesang nakalagay dyan para itabi nga muna ito. Magpapahinga nga sana siya kumarites pero ayan, pinagawa ko na nga siya dyan sa DIY namin. Kasi meron na naman nga po siyang pasok palagi. Ayan, at pinagpaplanuhan na nga po namin kung ano nga po yung magiging itsura. Kaya tinanggal na nga muna namin yung kahoy dyan dahil yan nga po talaga yung gusto kong matanggal at yung salamin lang yung iiwan. Kaya habang binabaklas nga po ni Jowa yan kumarites, hinawakan ko na nga para hindi nga po ito mahulog. Sobrang tagal ko na talaga gustong ipabago ito kay Jowa pero wala pa nga po siyang time. Yun pa nga lang po siya nagkaroon ng oras. Pero sakto lang naman kumarites, at least kahit papaano nga po ay alam na nga po namin yung aming gagawin dyan. Tagal na talagang nakapicture yung plano ko dyan. Pang kami nga po ay nagdi-DIY, hindi rin talaga pwedeng walang bumibili sa amin. Kaya ayan, tinutulungan ko na nga si Kuya Sian dahil wala pa naman akong maitutulong kay Jowa. Lipas na naman nga po yung linggo at hindi nga po kami nakapagpahinga. Kala ko kasi ay matatapos nga po ito kaagad. At dahil may bumibili nga po kanina, kaya naman si Tyler nga muna yung pinahawak ko doon sa salamin. Tapos ayan, panibagong plano-plano na naman nga po kami. Gusto ko nga po dito kumarites ay maaliwalas lang din at hindi naman masyadong crowded tingnan. Maliit lang kasi yung space ng bahay namin at para hindi nga po nakakalat yung mga gamit. Ayan, at ibabalik na nga po namin yung salamin dahil natanggal na nga po namin yung nakadikit doon kanina. Tatawanan nga lang po kami dyan dahil mabigat pala yung salamin at ako nga po yung pinapahawak niya. So dumudulas nga iyon. Pero buti na lang talaga at na-survive naman namin iyon kumarites. Kung gano'n nga lang po kataas yung salamin na tinanggal namin dyan ay gano'n nga rin po kataas ang pagbabalik niyan. Sa ilalim na kahoy ay hindi na nga po namin tinanggal dahil para makakapit nga po ito. Namitan nga po iyan ng screw ni Jowa. Pero wag kayong mag-alala kumarites dahil tatakpan naman namin yung kahoy na iyan. O di ba akala mo talaga ang dali-dali lang nitong gagawin namin? Ayan, at kailangan nga pong i-screw ni Jowa din pati sa gilid dyan para tumibay nga po yung pagkakakapit nito. Hindi kasi pwedeng sa ilalim lang at baka tumaob nga po ito. Siyempre dahil siya nga po yung marunong sa ganito kaya naman hindi na nga po ako nakikialam kung anong gagawin niya. Kung nga po ay tagahawak lang at tagaplano kung ano nga po yung magiging itsura nito. Hindi na lang talaga at magaling din talaga sumunod si Jowa ng mga plano. Dahil kung hindi niya nga nasusunod kumarites yung aking gusto ay talaga namang napapasimangot ako. Sabi nga nila, pag happy si wife ay happy life. So ayan, at may pag-drawing pa nga kami kumarites dyan kung ano nga po yung aking gusto. Habang busy nga rin kami dito kumarites, abay busy nga rin po sa tindahan namin. Buti na lang talaga dito lang din naman sa loob ng bahay yung tindahan namin. Kaya kahit papaano ay maaasikaso pa rin namin. Mukhang kailangan ko na naman nga pong mag-order ng maliit na soft drinks dahil yung kaka-order ko nga po ay halos kalahati na. Sa ngayon nga po ay nandito si Kuya Sian nagbabantay ng tindahan pero sabi ko nga sa kanya ay lumabas na muna siya para hindi na nga po kami magsikip dito. Kaya inuumpisahan na nga ni Jowa yung ginagawa niya. Buti na lang talaga yung panlagari niya ay bagong hasa nga po ito. Pinahasa nga daw po niya ito ng kanyang pinagtatrabahuan. Kaya naman talaga matalas at mabilis nga rin po makaputol. Ayan.
Natapos niya na rin pala buuhin yung dalawang box ko, Marites. Magkabilaan nga po sana ilagayaan doon sa taas pero hindi nga pwede dahil medyo malaki siya. At didilim nga po yung banda doon sa salamin. Kaya sabi ko nga po ay dyan na lang yung dalawang box sa gilid. Diniretso dikit niya na nga po iyan, Marites, ng no more nails. Lagyan niya lang ng kalang doon sa gilid para hindi nga po iyan mahulog. Sabi niya nga po kinabukasan pa ito pwedeng patungan ng medyo mabigat. Pwede nga pong tanggalin yung nakakalang dyan. Siyempre habang may ginagawa kami ay tuloy-tuloy pa nga rin po itong aming customer. Yan na lang talaga at hindi naman kailangan ni Jowa ng tulong kaya naman ito at nakakapag-asikaso nga po ako dito sa tindahan. Naglaro ko nga muna talaga yung dalawa para nga po hindi kami masikip dito. Nakakatuwa lang din talaga minsan, Marites, kung kailan may ginagawa tayo, ayun nga po yung tuloy-tuloy ang customer mo. Pero syempre kailangan natin unahin ang ating mga customer dahil yan nga po yung dahilan kaya tayo ay kumikita. Noong naikabit na nga ni Jowa yung dalawang box, nilalagyan niya na nga po yan ng WPC para naman hindi nga po boring tingnan. Pero yung sa pinakagitna nga po dyan ay hindi ko pa pinapalagyan dahil baka ma-short nga po kami ng WPC. Imbis na makapagpahinga nga si Jowa, abay meron pa nga po siyang ginagawa dito sa bahay. Nasa hanging shelf na nga po si Jowa kaya binubutasan niya na nga po yung mga kahoy dyan. Gagamit nga po siya ng bakal para maibaon nga po ito doon sa pader para mas matibay nga daw po ito. At hindi nga rin po makikita yung mga pinagkabitan. Yung pinaglagyan nga po ng halaman doon sa labas, ayun nga po yung gagawin niya dito sa aming hanging shelves. So ayan, ganyan nga po yung pinaka-itsura niyan, Marites, at nakabaon nga po yung bakal doon sa kahoy. At pagkatapos naman nga po bubutasan niya nga po yung pader at ibabaon niya nga po iyan. Ganyan na nga rin po yan ang pandikit na tinatawag na no more nails para mas matibay talaga yung kapit. Dating sa ganitong mga gawain, Marites, malaki talaga ang tiwala ko sa kanya na matitibay nga po yung kanyang mga ginagawa. Abay, nabuo nga namin yung bahay namin, Marites, ng kami lang dalawa. Pa kayang hanging shelves lang yung kanyang gagawin. Siyempre kailangan gamitan ng pangpantay iyan para talaga namang walang tabingi dito sa aming bahay. Pero hindi ko pa nga maipapakita sa inyo, Marites, yung buong video dahil sobrang haba nga po nito. Siyempre at kailangan pang pagandahin iyan ni Jowa at hindi nga po siya pwedeng ilagay lang sa isang video dahil baka magsawa nga po kayo sa aming ginagawa. An ko po pala yung printer dyan para hindi nga po iyan matalsikan ng alikabok. Butas na nga ni Jowa yung pader para maibaon niya na nga po yung kanyang ginawang floating shelf. Buti na lang talaga at mabilis naman niya natapos itong pagbabaon nga po ng mga ito, Marites, dahil maingay nga po ito. Natagalan nga lang po siya doon sa paglalagay ng design. Siyempre maganda pa rin talaga pag maaliwalas nga po tingnan at malinis. Malapit na nga pong mag-alas 10 ng gabi kami natapos. Siyempre pagkatapos nga namin gumawa dito, abay naglinis pa nga po kami. Naikabit na nga ni Jowa yung unang floating shelves dyan. Pagkatapos niya nga po sa unang shelves, doon naman nga po siya sa pangalawa. May araw pa yan dyan, Marites, dahil doon nga po siya talaga naabutan ng gabi sa paglalagay ng design. Pero okay lang dahil yung paglalagay nga po ng design ay hindi naman nga po maingay iyon. Pagkatapos niya nga pong magkalat ng alikabok, ayan, at inagapan ko na nga pong magpunas. Hanggang dito na nga lang muna, Marites, at bukas ko nga po ipapakita sa inyo kung gaano nga po ito kaganda. So ayun lang muna, Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.